Ryan! Hindi ko sure kung may napanood ka ng ganito sa YouTube. Kakapalan ko ng mukha ko. Wala pa kasi ako nakikita na ganitong content para dito sa Pilipinas. So, pwede ba natin sabihin na ito ang una? Pag-uusapan natin ano ang mga dapat paghandaan or mga what to expect kapag magiging pure electric or battery electric vehicle owner ka. Pero bago yon, quick background muna tayo. Naisip ko kasi, dito sa atin sa Pilipinas, sobrang bagal ng adaptation ng mga tao. Hindi natin alam kung financial ba ang dahilan o mabagal ang pagkalat ng information at misconception ang mabilis kumalat. Kaya kung mapapansin mo, etong 2025, puro mga XEV ang mga contents ko. By the way, kapag sinabi mong XEV, ito yung general term para sa lahat ng electrified vehicles. Para malaman ng tao ano ang iba't ibang klaseng electric vehicles. Kasi kung isipin mo, hanggang ngayon, ang isip ng karamihan kapag sinabing hybrid, gas, at may charging port, plug-in hybrid yun. At nung 2009 pa lang, nagbebenta na ang Toyota ng hybrid. Anong taon na? Pero, hindi pa rin alam ng tao ano yung kapag sinabing hybrid or full hybrid. Anyways, para na lang mas maintindihan mo yung iba't ibang klase, panoorin mo na lang yung mga nauna kong videos. Search mo na lang, Real Ryan EV, para lumabas ang mga episodes na to. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers, lalo na sa pag-promote ng critical thinking pagdating sa car ownership. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. At ito ang 10 things na dapat paghandaan or mga what to expect kung ikaw ay nagbabalak maging pure electric car owner. Yung walang gas. Number 1, automatic change of lifestyle ka na. Hindi yung dating simple kang tao, bigla kang maging hambog . Change of lifestyle kasi bye-bye fuel pump ka na. Yung dating kaya pa yan o yung tansyameter mo na medyo worry-free ka, wala na. Mas kailangan mo na maging planner dahil may time consideration na ang pag-charge up mo ng sasakyan. Pero may asterisk yan . Kasi may mga fast chargers na kaya within a few minutes may mararating ka na. Tapos, kung nag-charge ka pag uwi mo, parang wala naman na yun. Kaya importante yung may wall charger. Combine mo na rin yung maayos na parking area. Hindi ka na rin makikipagsiksikan pa sa gas station kapag may fuel price hike. So number 1, change of lifestyle. 2, magiging mas planner ka. 3, ideal yung may home charger ka. Next is number 4, change of mindset. Kasi iba na ang pag-alaga ng EV. Mas parang cellphone o gadget. Tapos iba rin yung maintenance schedule. Dati kasi, basta mo na lang isipin yung periodic o preventive maintenance or PMS ng sasakyan. Ngayon, mas priority mo na yung battery health. 'Di ba? Parang cellphone. Mas day-to-day, tulad ng charging habits, anong recommended charging habit ng kotse mo, iba-iba yan. Meron iba, hindi ideal na fast charging. May mga nag-recommend rin na mag-charge up to 100%, iba hanggang 80% lang. Kaya alamin mo rin. Pero syempre, andyan pa rin yung iba pang periodic tulad ng tires, coolants, brakes, etc. etc. na to be checked at least once a year. So mas daily and periodic pala. Dagdag mo na rin yung change of mindset, yung mas aware ka na sa distance. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi tayo sanay sa distance. 'Di ba? Pag nagbibigay ng directions papunta sa isang lugar, dalawang kanto dito, kaliwa, sa poste, makikita mo yung pulang gate, yun na yun. Kaya nung nagka-Waze, 100 meters, turn right, tayo naman, panay tanong, dito na ba liliko? Comment ka naman kung nakarelate ka. 'Di ba? Magiging mas aware ka na sa distance dahil sa awareness. Magandang practice na rin to pang anti-range anxiety. So number 4, change of mindset. Number 5, new maintenance schedule. Number 6, awareness sa distance. Number 7, kapag kumuha ka ng EV, touch move. Sa panahon ngayon, alam naman natin na skeptical pa ang mga tao sa Pilipinas sa pagbili ng pure electric. Kaya expect mo na rin na medyo mababa ang resale value. Kaya ako sinabing touch move kasi yung mga presyo na makukuha mo para dito pag ayaw mo na,
parang ayaw mo na ibenta. Kasi mababa masyado, kaya masa-stock muna sa'yo. Touch move kumbaga. Number 8, kapag lalabas, dapat parati kang may baon nito for emergency purpose. Meron ka dapat na baon na adapter ng charging plug. Dahil may iba't ibang klaseng charging plugs dito sa Pilipinas. Hindi natin alam kung yung pinuntahan mong charging station compatible sa'yo. Kaya importante na magbaon para sure. Number 9, download ka ng charging locator app. Sample na lang yung Evro app na pang Pilipinas talaga. Sa app na to, malalaman mo kung asan ang mga charging stations, anong klaseng connectors meron, makakasave ka pa ng slot, monitor mo yung charging session at matatrack mo yung actual transfer ng charge sa kotse mo. Ang cool, no? At speaking of public charging, need mo rin matuto ng public charging etiquette. Gusto mo ba ng episode ng public charging etiquette video? Comment below. At number 10, super must-have ang solar panel setup sa bahay para mura talaga ang kuryente mo. Go green ka nga talaga kasi renewable energy ang solar. At kung curious ka anong actual tipid ng mga EVs versus regular na mga gas engines, more or less 75% savings ka at pwede ka mag-zero out kung na-generate ng solar mo ang total kuryente mo sa bahay. Gastos ka nga lang para sa solar panels. At syempre, may bonus round. Importante, insured ka talaga dito. Lalo na, knock on wood. Kasi may fire risk. Need may property damage coverage ka. Kasi, for sure, malaki ang gastos mo if babayaran mo lahat ang na-damage sa sunog. Kung meron man. Tsaka isa pa pala. Expect mo na rin na medyo magbabago ang driving habits mo. Kasi, mas may torque ang mga EV sa driving. Kaya mas mag-ingat ka. Tingin mo, meron pa ba ibang dapat paghandaan ang mga expecting EV owners? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.